Alright, magandang araw mga kababayan. AJ Commentaries muli. Dito mag-uusap muli tayo ng mga makabuluhang bagay-bagay patungkol sa politika dito sa Pilipinas at ganon. Pag-uusapan natin yung mga latest doon sa kaganapan sa Senado. Pero bago po yan, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Binabasa ko po ang inyong mga comment at maraming salamat sa mga nakikinig. At ngayon nga, dumako tayo, nakakuha nga po kahapon na tayo information lumabas tungkol dun sa intel nila na merong security threat. At ang pagkakalarawan niya ni Senator Tito Soto, ito'y seryoso. At sinabi rin ni Senator Ping Lacson na ang kanyang nakukuha mga information ay nasa battalion level na ng armed personnel natin. Hindi naman ibig sabihin armed forces agad yon. Kumbaga parang sa mga ibang department natin ng kasundaluhan siguro, ang frustrations daw ay umaabot na sa level ng battalion o regional dahil sa mga nangyayari sa Senado. Kaya nangangamba rin sila baka magamit yung mga nangyayari sa Senado dahil may mga ibang gusto siguro mag-destabilize ng gobyerno. Kasi kung mapapansin po ninyo sa Senado, yung mga gusto nilang papasukin na papapasok nila basta-basta baka mamaya pagsama ng ubod ng dami, talagang lusubin ng Senado, makakagawa ng gulo. Para bang, alam niyo po, ang tingin ko nga dyan, parang, alam niyo po pag ang tao, pag pagbibintangan nyo na, baka kikilitiin nyo, para pagbibintangan nyo, tatawa yan. Pero kikilitiin nyo para tumawa, tapos isasabihin nila, mo tumawa. Bakit ko po sinasabi yon? Kasi para bang pinipilit nila si Presidente Bongbong Marcos na magdeklara ng isang bagay na binibintang nila. Halimbawa, yung martial law at kung ano-ano pa. Kung may ginagawa kayong kaguluhan, anong gusto nyong gawin ng gobyerno? Panoorin kayo. Halata namang may ginugulo may gumugulo, katulad sa Senado. Malinaw naman na kinikilala ang liderato ni Senator Sharon Gatchalian. Pero ayaw pa rin paawat nitong isa. Talagang lumalaban ng memo, lumalaban ng instruction sa instruction, nalilito yung mga staff. Ultimate Civil Service Commission, ang kinikilala si Gatchalian, ang Integrated Board of the Philippines, ang House of Representatives. Sa katunayan, yung nag-meeting ang House of Representatives para sa SONA, ang pinatawag nila o inimbitahan nila ay yung secretary ni Gatchalian Black. Hindi naman yung sa grupo ni Cayetano. Pero pinipilit pa rin ni Cayetano at ngayon niya, nang napaliwanag ko sa isang video, nagre-request ng interim administrative arrangement. Bakit niya gusto yun? Kasi gusto niya dual sila, dalawa silang pipirma sa mga mahalagang dokumento. Bakit? Ano connection siguro? May connection siguro yan sa impeachment trial. Pero bakit magko-compromise si Gatchalian? Nasa kanya numero. Mabalita nga natin, 13 na sila baka nga mag-14 pa daw Siguro negotiable pa siguro yung isa, kaya siguro si Laurel Legarda pa lang ang tinanggal ng Maleta Boys sa listahan nila. Pero pag tumalon siguro si Mark, baka isama na si Mark talaga. But anyway, itong mga security threat talagang dapat tratuhin seryoso dahil hindi lang basta senador ang mga nandiyan sa loob ng Senado, kundi yung mga libo-libo nilang staff. Maraming mga empleyado dyan. Ang sabi nga doon sa isang report, 2,000 daw empleyado sa kabuuan. Maraming empleyado pala dyan Delikado. Wala naman silang binigay na information kung ito ba'y bomb threat o kung ano man. Pero maaaring gamitin daw yung pagkakataon para magsimula ng destabilization. Kasi pwede yan sugurin no? Kung ganun kaluwag yung kanilang security. Siyempre, si Alan naman, iba naman ang kanyang memo. Gusto niya, magtrabaho pa rin kayo 8 to 5. Ito namang isa, wag work from home muna habang pinapayapa at tinaalam, bine-verify yung mga naririnig. Kasi maganda ng, it's better safe than sorry, kumbaga. Kailangan mag-iingat. Kasi hindi naman natin maibabalik ang mga buhay kung may mangyaring hindi maganda. Sana naman wala. Pero may mga grupo nga kasi lumalabas sa Intel na may mga planong manggulo lalo sa June 12. Sabi naman, ang kinu-question naman nila Alan Cayetano, sino ba Intel na yan? At ano ba mga
Gaano ba kabigat ang kumbaga ang punto niya bakit daw sa isang block lang dumating ang information wala sa kanila, which is hindi naman natin sigurado, no, bine-verify naman natin yan, pero dahil ang may history naman ng hindi pagsasabi sila, di ba, bigla silang hindi sumipot sa session o hindi naman nila kinausap may minority leader man lang, hindi sila sumunod sa rules, di ba, sila yung mga may history na biglaan di ba. Biglang darating si Bato de la Rosa, tapos magulo tong grupo nila Alan Cayetano. Di kataka-taka yung mga nababalitaan natin na may isa, dalawa o tatlo pang miyembro nila na kakalas sa kanila. Dahil nga magulo Isipin mo, i-declare mo sa president ka, kahit na wala nang tumatanggap sa'yo, kahit hindi ka na kinikilala ng lahat dahil malinaw naman na may na-elect ng iba, kina-question mo yung quorum, malinaw din naman sa jurisprudence at sa mga precedents na mga dumaan. May mga pagkakataon pang nandun kayo mismo ng kapatid mo nung nagkaroon kayo ng mga session ng 12 lang kayo. Dahil yun ang majority sa panahon na yun, dahil yung iba hindi makakarating. Katulad sa pagkakataong ito, si Bato de la Rosa at si Jinggoy Estrada. So, dapat huwag mo nang bilangin. Dahil outside beyond, beyond coercive power na ng Senado kahit gusto mo pasundo si De La Rosa, hindi mo mapapasundo kahit sunduin mo si Jinggoy, hindi mo pwedeng dalhin hanggat walang approval ng korte. So yun ang malinaw sa batas so ngayon ang nangyayari na lang, nagkaagawan sila kasi siguro dahil nga may impeachment trial. Kung ang isa kontra sa impeachment trial, pwede niyang harangan yung mga ebidensya pwedeng ilabas. Kaya siguro gusto ng dual pirma. Bakit naman magko-compromise si Sherwin Gatchalian? Nasa kanya ngayon ang beat. Di ba yung sabi ni Alan Cayetano? Nasa kanya ngayon kasi 12 sila. Ang alam nga natin 13 na sa mga oras na to. Pero may isa pa o dalawa pa na posible. No, inaayos pa. Bakit naman magko-compromise? Bakit niya kailangan ng pirma mo? Kinikilala siya ng lahat. Ultimo sweldo ng Senado para mag-release ang land bank. Ang ikikilalanin pa rin clearance sa pirma ni Gatchalian, hindi naman pirma ni Alan Cayetano. Kahit nga website ng Senado, di ba? Wala na siya. So, anong ibig sabihin nun? Bakit ayaw pa rin pumayag ni Alan? Sobrang kapit. Ganyan-ganyan din ginawa niya sa Kongreso at sa Taguig, yung konsel pa lang ata siya nun nagpadlak-padlak din yan So mahilig yan sa yung pag nadapuan ng kapangyarihan, ayaw talaga magpakawala Pero kung nasa kanya sa yung numero, di ba? Makukuha niya ulit yun. Kaso nga wala sa kanya yung numero Di ba? Naisahan sila doon nang di sila dumating Di ba? May quorum na yun. Dahil hindi mo pwede sabing 24 dapat. Hindi pwedeng sabing bababa yung denominator o yung base. Kasi pababa talaga kasi nga beyond coercive power na ng Senado Paano mo mapapapunta dun yung nagtatago? Paano mo masusundo yung nakakulong nang walang approval ng korte? So ibig sabihin lang yon na hindi mo magagawa yon. Bakit mo ibibilang? Ang sinabi sa konstitusyon, majority of all its members. Majority of all its members, hindi sinabi 13. Kasi ang maliwanag naman sa batas kasi hindi masasabi kung yung all of its members, hindi nila alam kung 24 o 23 o 22 yung magiging all of its members. Paano pag may namatay na dalawa, all of its members pa rin? Para magkakuha ka ng 13? Kaya nga nilinaw sa Avellino versus Cuenco beyond coercive power Nasa abroad yung isa. O paano yun? Nangyari din yan noong 2015. 4 nasa abroad at 3 naman nakakulong. Bakit mo ibibilang yun? Tandaan pa natin itong plunder case ni Estrada. Dapat nga sa plunder, sa anti-graft and ano ba yun? Anti-graft and Corrupt Practices Act, Republic Act number 3019. Doon nga malinaw na nakakulong ka pa lang. Kahit pending pa suspended ka dapat sa sa yung posisyon kung suspended pala siya ngayon, paano yun? Ibibilang mo pa rin. Kaya
mailusot lang mailusot, yun ang ginagawa nila sa atin. Pero syempre, matatalino na taong bayan, yung mga utak ganyan, naku po, sorry na lang ho kayo. Alright, magandang araw po muli sa inyo at hanggang dito muli tayo. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Salamat po. Hanggang sa mga susunod na panahon po. Salamat po sa inyo.